Bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lahat sabay-sabay aman namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata. Kumusta ang iyong araw? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, nais kong malaman kung sino ang lumiban sa klase. Sa halip na itaas ang inyong kanang kamay, ang iyong isagot ay kung anong lugar ang gusto niyong magpuntahan. Maliwanag? Mahusay. Lahat kayo ay nandito at handang matuto. Bigyan ng iyong sarili ng 3 palakpak. So, naalala niyo ba kung ano ang ating tinalakay noong nakaraan? Itaas ang kanang kamay sa gustong sumagot. Mahusay. Alam kong marami kayong natutunan noong ating aralin noong nakaraan. Nais niyo ba makatanggap ng pera? Kung sa ganon, babasahin ko ang mga patakaran sa klase. P. Panatilihin maayos at malinis ang silid-aralan. E. Ehemplo sa paggalang sa guro at kaklase. R. Rumarampas sa aktibidad at talakayan. A. Alalahanin ang handa at tamang asal. Kung gusto niyo makatanggap ng pera, naway sundin niyo ang ating patakaran na ito at kung sino man iyon ay siyang makatanggap ng pera. Bago tayo dumako sa ating aralin, basahin muna natin ang ating layunin. Sa pagtapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasahang natutukoy ang iba't ibang uri ng anyong lupa at anyong tubig. Nalarawan ang kahalagahan ng mga ito at aktibong makikilahok sa mga gawain sa klase. Naway makinig kayo sa inyong guro upang maabot natin ang mga layunin ng pagkatuto. Handa na ba kayo sa ating panibagong paksa? May larawan ako dito at hulaan nyo kung ano ang tawag nito. Unang larawan. Ano ang nakikita ninyo? Tama, ito ay bundok. Pangalawang larawan. Opo, ito ay ilog. Pangatlong larawan. Opo, ito ay dagat. Ang mga iyon ay mga halimbawa ng anyong lupa at anyong tubig. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama, may mga bundok, ilog, at dagat. Ano ang napansin ninyo sa larawan? May mga anyong lupa at anyong tubig. Sa tingin ninyo, ano ang ating paksa ngayon? Mahusay. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa anyong lupa at anyong tubig. Ngayon, aalamin naman natin ang iba't ibang uri at kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig. Makinig kayo at sasagot din sa ilang tanong upang mas maunawaan natin ang ating aralin. Una nating pag-usapan ang anyong lupa. Ang anyong lupa ay may mga bahagi ng kalupaan na may iba't ibang hugis at anyo. Kabilang dito ang bundok, bulkan, kapatagan, at burol. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng anyong lupa? Mahusay, ang bundok ay mataas na anyong lupa, samantalang ang kapatagan ay malawak at patag na lupain. Sino sa inyo ang nakakita na ng bundok o burol? Ano ang napansin ninyo rito? Magaling, mataas ang bundok.
Bakit kaya mahalaga ang anyong lupa sa mga tao? Ang anyong lupa ay mahalaga dahil dito tayo nagtatanim, naninirahan at kumukuha ng likas na yaman. Ngayon, pag-usapan naman natin ang anyong tubig. Ang anyong tubig naman ay mga bahagi ng daigdig na may tubig. Kabilang dito ang dagat, ilog, lawa at talon. Maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng anyong tubig? Tama, ang halimbawa rito ay ang dagat, ilog at lawa. Ano ang ginagawa ng mga tao sa dagat o ilog? Magaling, nangingisda ang mga tao rito para sa kanilang pagkain araw-araw at para sa kanilang kabuhayan. Bakit mahalaga ang anyong tubig sa mga tao? Mahalaga ito ang anyong tubig dahil nagbibigay ito ng tubig sa atin, pagkain at kabuhayan sa mga tao. Ngayon ay dumayo naman tayo sa kalagahan ng anyong lupa. Una, ang anyong lupa ay tumutulong sa ating pamumuhay. Pangalawa, ang kapatagan ay ginagamit sa pagsasaka. At pangatlo, ang bundok ay tahanan ng mga hayop at halaman. So, ang anyong lupa ay tumutulong sa ating pamumuhay at pagsasaka dahil dito nagtatanim ang mga magsasaka ng gulay, prutas o bigas at ito ay kanilang binebenta kaya ito ay nakatulong sa ating pamumuhay. At ang bundok din ay tahanan ng mga hayop at halaman tulad ng ibon at iba pang mga halaman. Ngayon, makikita nyo sa larawan na ang lalaki ay nagtatanim ng bigas at ito ay kanyang binebenta upang siya ay magkaroon ng kabuhayan. Dumako naman tayo sa kahalagahan ng anyong tubig. Ang anyong tubig ay nagbibigay ng pagkain. Maraming tao ang nagkakaroon ng hanap buhay dito. Mahalaga itong mapanatiling malinis. So, ang ating anyong tubig ay nagbibigay sa atin ng pagkain at hanap buhay dahil maraming tao na nangingisda dito. At dito sila nakakuha ng isdang kanilang ibinebenta at nagbibigay sa atin ng pagkain. At mahalaga din itong mapanatiling malinis dahil ito ay ating ginagamit. So makita nyo sa larawan na maraming tao ang nangingisda at nagbibenta ng isda at ito ay nagbibigay ng pagkain sa maraming bahay. Ngayon, upang malaman ko kung meron kayong natutunan o talagang nakikinig kayo sa ating klase, meron tayong lalaruin na tinatawag na Keep or Give the Box. Narito ang pamaraan ng laro. Una, hatiin ang klase sa dalawang grupo. Pangalawa, ipapakita ng guro ang tanong tungkol sa anyong tubig at anyong lupa. Pangatlo, sasabihin ng guro ang kanilang sagot kung ito ay tama o mali. Pang-apat, kung tama ang sagot, pipili ang grupo kung ipapanatili o ibibigay nila ang box sa kabilang grupo. Kung mali ang sagot, ang kabilang grupo naman ang sasagot at bawat box ay may katumbas na puntos. Panghuli, ang grupo na may pinakamataas na puntos sa katapusan ang mananalo. Handa na ba kayo? Simulan natin sa pangkat 1. Narito ang inyong tanong. Ang malawak at patag na lupain na mainam sa pagtatanim ay tinatawag na? Check natin kung ang inyong sagot ay tama o mali. Ang sagot ay kapatagan. Tama. So, kayo ang magde-decide kung ipapanatili o ibibigay ninyo ang box sa kabilang grupo. Papanatili. So, narito ang puntos.
Meron kayong 20 puntos. Dumayo naman tayo sa pangkat 2. Narito ang iyong tanong. Tama o mali? Ang ilog ay maaaring pagkunan ng isda at ginagamit din sa kabuhayan ng mga tao. I-check natin ang iyong sagot. Tama! Ngayon, kayo ang magde-decide kung ipapanatili o ibibigay ninyo ang box sa kabilang grupo. Ipapanatili. Narito ang inyong puntos. Meron kayong 10 puntos. Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil tayo ay nakasagot at nakinig sa klase. Bago tayo matapos, magkakaroon muna tayo ng maikling pagtataya. Handa na ba kayo mga bata? Ilabas ang inyong papel at lapis, basahin nating mabuti ang bawat salita at isulat sa papel kung ito ay anyong lupa o anyong tubig. Bilang 1 ay bundok, bilang 2 ay dagat, bilang 3 ay lawa, bilang 4 ay bulkan. Panghuli ay ang bilang 5 ay talon. Naintindihan ba? Okay, maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Tapos na ba ang lahat? Ngayon naman, magpalitan kayo ng papel sa inyong katabi upang tayo ay mag-check ng mga sagot. Sa bilang 1, ano ang tamang sagot? Anyong lupa o anyong tubig? Tama! Ito ay isang anyong lupa. Paano naman sa bilang 2? Magaling! Ito ay isang anyong tubig. Sa bilang 3 naman, mahusay! Isa rin itong anyong tubig. Pang-4, napakagaling! Ito ay isang anyong lupa. At para sa huling bilang, tama! Ito ay isang anyong tubig. Magaling mga bata! Ngayon naman, pakibilang ang tamang sagot ng inyong kamag-aral at pagkatapos ay isauli na ang kanilang papel. Napakahusay! Halos lahat kayo ay nakakuha ng mataas na puntos. Bigyan natin ng isang malakas na palakpakan ang bawat isa. Ngayon naman ay ang ating takdang aralin. Magdikit ng 5 larawan ng anyong lupa at anyong tubig sa inyong kwaderno. Maliwanag ba? Halimbawa, ang Chocolate Hills ay isang halimbawa ng anyong lupa. Naintindihan ba? Mahusay naman kung ganoon. Sa araw na ito, natutuhan natin ang iba't ibang uri ng anyong lupa at anyong tubig. Mahalaga ang mga ito dahil nagbibigay sila ng pagkain, tubig, kabuhayan at tirahan sa mga tao at hayop. Kaya naman, dapat natin silang pangalagaan upang manatiling malinis, ligtas at pakinabangan para sa lahat. At ngayon, magsitayo tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sabay-sabay nating dasalin ang Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipinalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Maraming salamat sa inyo mga bata. Paalam!